Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Adel Masanegra. Tungkol ito sa interview ng Vox Populi kay Congressman Libeste. Bilib ako dito sa kongresista maawain. Sabi niya, awang-awa na ako kay Secretary Vince Dizon. Naiipit na siya. Pakinggan natin Naawa ko kay Secretary Vince Dizon. Kasi, huwag ka maawa dun siya. Naiipit siya. Bakit siya nagpapaipit? Hindi naman siya pwede magsinungaling. Kaya, kung napansin nyo, mula nung namatay si Mang Yusek Cabral, hindi na siya nagpa-presscon. Yes. Sincerely, naawa ko kay Secretary Vince Dizon. Kasi, huwag ka maawa dun siya. Naiipit siya. Bakit siya nagpapaipit? Hindi naman siya pwede magsinungaling. Kaya, kung napansin nyo, mula nung namatay si Mang Yusek Cabral, hindi na siya nagpa-presscon. Yes. Sincerely, Sana lang. naawa ko kay Secretary Vince Dizon. Kasi, huwag ka maawa dun siya. Naiipit siya. Bakit siya nagpapaipit? Hindi naman siya pwede magsinungaling. Kaya, kung napansin nyo, mula nung namatay si Mang Yusek Cabral, hindi na siya nagpa-presscon. Yes. Sincere. Yan. Napansin ko rin yan. Parang Boying Rimulya din ang style nitong si Secretary Vince Dizon. Masipag magpa-presscon o kaya every time na maglakad siya, may dala-dalaga palaging media. Kaya nung pag-start ng trabaho niya sa DPWH, ako bilib na bilib talaga ako sa kanya. Kasi minsan nagmumura pa yan . Minumura niya yung isang district engineer. Sabi ko, wow, ito, parang nakahanap tayo ng gold mine. Ito na, ang tingin ko sa kanya, ito yung handang isakripisyo ang lahat. Walang sinasanto ito. Basta mapanagot lang ang mga kawatan. Lalo na nung may nabasa akong post na statement niya, sabi niya, ang hirap-hirap ng trabaho ko dito, paglilinis ng korupsyon sa ahensyang ito. Kung may makikialam sa trabaho ko, magre-resign ako. Sabi ko, wow, ito ang tunay. Kaya lang wala na. Sayang. Kala ko tuloy-tuloy na yung kanyang determinasyon na walang sasantuhin. Ngayon, every time na magsalita, ayon sa Pangulo. Puros, ayon sa Pangulo, ayon sa Pangulo. Sino bang ang kanyang loyalty nasa Pangulo? Wala sa taong bayan. Yun ang perception na ngayon. Kung ano ang gusto ng Pangulo, yun ang gagawin niya. Kumusta ang Pangulo? Determinado ba ang Pangulo na panagutin ang dapat managot? Sorry. Kung basihan natin ang mga surveys, wala na. Yung latest survey ng Pulse Asia, na 94% halos lahat ng Pilipino naniniwalang talamak ang korupsyon sa administrasyon ito. At yung respondents, sabi nila, wala silang tiwala. Halos 48% sa mga respondents walang tiwala sa Pangulo na masolve niya itong flood control anomaly. Ganon din, walang tiwala. 51% sa mga respondents nagsabi walang tiwala sa DPWH. Mas nagtitiwala ang mga respondents sa media. Dahil pag media na, either mainstream media or social media, pag ito kinalat mo sa internet, yun, ang taong bayan. The pressure ng taong bayan, mararamdaman nila. Kaya, silang magawa. So, wala na. Ang tagal nang walang press con si Secretary Vince Dizon niya. Kaya tama itong observation ni Congressman Libeste. Okay. Speaking of Yusek Cabral, kasi ang issue ngayon is yung Cabral files . Puinersa daw ni Congressman Libeste na kinuha. Meron naman tayong CCTV camera na malumanay silang yung maganda yung pag-usap. Makikita mo naman na walang puwersa.
Eh sinasabi, basta ang DPWH makikita mo there is something kulang yung kanilang paglalahad sa katotohanan. Kahit ang ombudsman nung binatikos ni Congressman Libiste ang ombudsman na bakit hindi nyo ilabas ang kuwan ng Cabral Files. Nako, Romesbak ang ombudsman, pinaimbestigahan na ang franchise. Bakit daw ibinenta ni Congressman Libiste ang kanyang franchise? Eh, sumagot ang Meralco, wala kaming binili na whatever share. Kaya ito, sabi na Atty. Roque, gusto nilang birahin si Libeste, kaya lang napalpak sila kasi mismo Meralco na ang sumagot sa issue na wala, iba-iba yung kumpanya. Hindi nila naintindihan yung buong pangyayari. Kaya hintayin natin sa January 26 na ilalahad lahat ni Congressman Libeste ang kanyang nalalaman. Sabi niya, mahirap akong kalaban. May siya. Dahil bago ako pumasok sa politika, dinivest ko na ang ko sa negosyo. Kaya para wala silang maiboto sa akin. Kaya ngayon, pilit nilang i-down si Congressman Libeste tungkol sa kanyang solar company. Kaya lang mahirapan sila. Kasi you can never put a good man down. So, ngayon, going back kay Secretary Vince Tison, mayroon siyang payag na ang i-focus daw nila ngayon is yung rehabilitation ng Maharlika Highway, yung papuntang Bicol na kalsada na grabing pagkalubak-lubak. Daming nagre-reklamo. Sabi naman ng mga netizens, halos every year naman, trinatrabaho yan ng DPWH. Wala pa rin alibyo. Mahirap pa rin ang daan. So, napapabalita itong Secretary Vince Dizon, napapalitan siya sa DPWH. Papalit yung Secretary Aliling ng Department of Housing. So, parang rigodon lang. To me, it will not solve the problem. Kahit every month pa silang mag-cabinet remap. Dahil ang problema is leadership. Kung mahina ang leader, mahina rin yung nasa cabinet. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Excuse me. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ihatag nga yero. Mao na gid ni ang balay sa natagaan namo gero. Una na gid ni ang itsura sa ilang balay sa gawas nga bahin. O karon ate mo sulod ko si mong balay. O mao na gid ni ang itsura nga tunnel bag lang ang ilang atop. Mga buslot o mga ang ilang yero. Mga dako na gid kay og buslot. Kuan. Gi lingkat Pilan ide tuig. Ate pila na nakatuig imong balay? 4 years. Upat na ka tuig. Upat na katuig. So mo nga inani na nga ang iyang itsura. Oo, sa upat ka tuig wala pa gid mo sukad nga nakapuli og atop. Wala ba? Kay nga naman ate sukad nga upat na ka tuig wala pa mo nakapaltugero. Kay manggod tungod sa kalisod, akong bana sa naoperahan. Na nakabalik mi sa zero. Nakabalik mo sa zero. So ikaw lang pirmi ang gapaning kamot. O makatrabaho na akong bana pero dili gid kaayo kay opera naman siya sa 2022. So ikaw ra gapangita. Mm. Sulisod gid kaayo tiba. Lisod So makahilak gyud ta sa kalisod nato ba nga karon bag-o pa matagi mo og gero sa inyong paganto sa ulan.
Lagi kay dili kay ko pagkakuan pa refresh among balay kay na ako eskwela ang upat ka buok tulo akong high school. Tapos na pa ko'y anak nga kuan ay kapansanan kada adlaw minimum gyud niya 50 pa eskwela sa tikalaan. Dili siya pwede maka-eskwela kung walay 50 kada adlaw. So unsa daytoy imong trabaho ra? Karon ang akong trabaho magsanggi, magmuso ko usay abono bisan palalaki nga trabaho usay makatrabaho ko kay tungod sa kalisod kay daghang kay mga eskwela. Samot na to akong eskwela nga dalaga nga graduate nga grade 10 ani sugod hadto 18 years old na si aning May 2026 na. Sige ra gaplitian kada adlaw minimum gud 50 so kada adlaw ko gamuso gaiplitira palit ra kuan nila bugas para lang gyud nga maka-eskwela akong mga anak. So salamat kayo te.